Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Araw man, hapon o gabi sa inyong lahat dyan, aking mga ka-sunset moments. Nagbabalik po tayo ngayon sa ating programa, Talakayan, sa ating sunset moments ni Sir Cotaylo. Well, pasensya na po kayo sa nagbubunit pa ako, may balabal pa, may jacket. Talagang still may snow pa rin dito sa Nagano, Japan. Well, for those who are really concerned sa mga tinamaan ng 6 point or 7.6 magnitude earthquake, I think the government is doing their best, medyo na ano na yung mga kalsada doon, binibigyan na nila ng action. And ang ating mga kapatid din po doon ay medyo nabibigyan na rin ng kahit papano mga temporary shelters. But of course, andun lagi ang mga pagkain na talagang support ng Japan government para sa ating mga minamahal doon. So, meron po tayong isang mga talakayin dito po dahil sa mga social noise na hindi po natin mapipigilan, maraming mga hindi naman bashers kundi comments, reactions, kahit mga mga vloggers na they're just keeping themselves good and active, helping other people, nababas pa rin. Well, sa akin naman, if ever na merong mangbash, no problem po sa akin. Because open lang po tayo sa mga public or critic sa ating mga tinatalakay dito. Now, bala kong i-address sa ating talakayan ngayon, itong, nakikita rin natin sa Facebook ito yung mga before and after, yung bago siya magpapaparlor, pagkatapos niya magparlor, bago siya mga 5 years ago, and then after 5 years, bago na yung medyo maganda-ganda, medyo gwapo-gwapo na siya. Before, andun siya sa isang barong-barong. After, andun na siya sa magandang apartment o sarili niyang bahay. And even those, nakita ko yung Kapinpin Brothers, shout out po sa inyo. Dating nag-renta-renta lang sila ng bahay, pero because of their very successful, hindi lamang sa pag-aaral nila, although nakagraduate sila lahat-lahat, but they also take a chance to be good vloggers. Kaya ganong kahit wala na yung father nila, the Kapinpin Brothers tried to make their best sa kanilang vlog, and ayun, may mga maganda silang gift sa mother nila na KMJS pa yun. They have 3 houses para sa kanilang mother at sa kanilang magkakapatid with a very big pool and garage. Nakakatuwa pero it's because of their mga talagang pagsisikap. Ganun po kalalawak din ang social media. Although hindi natin inaasam-asam yung mga ganun, we are just trying to make a good chance to use our platform na maibigay din natin ang ating mga saloobin at kahit papano ito ang ating plataforma para maisulat o kuha rin ng ating mga descendants ang mga pangyayari sa buhay natin kung darating ang panahon na sila na ang talagang central figure sa ating mga lineage na kinabibilangan. So, nabanggit ko po yung mga before and after. It is like, as a teacher, bago mag-umpisa ang klase, meron tayong pre-test. Tetestingin natin ang mga bata kung saan talaga ang kakayahan nila.
kung talaga ba sila ay mas 0 or 5 points lang, no? At alam natin sigurado walang makaka-perfect dyan. Dahil sa hindi pa nila napag-aralan yung mga bagay-bagay na ituturo pa lang sa kanilang grade or level na ganun. No? Hindi naman ganun ang curriculum na pag grade 1 hanggang grade 6, puro ganun-ganun na lang na ang mga tinuturo. Paakyat at paakyat po ang mga subjects or ang mga ang mga pinag-aaralan na step by step hanggang sa mag-graduate ng elementary, high school, and so on and so forth. So, ito yung mga pamamaraan para makita ng mga teachers kung saan talaga na nanggaling o ano ang kakayahan ng kanilang mga estudyante. Matapos din ang mga talakayan, mga pag-aaral nila, yung lessons nila, na may final exam or post-test. Na kung saan makikita ng teachers din kung ano ang nagiging improvement or development ng mga estudyante after na tinuruan sila. Kaya pre-test and post-test, before and after. Kumbaga sa philosophy, meron mang cause or merong effects, dahilan din ito sa cause. No? Now, maraming mga areas dito ngayon na pwede nating talakayin. No? Lalong-lalo na yung mga issues sa ngayon. By the way, lumipat po tayo dito sa ating upuan dahil sa room na ito, sa tatami room ko dito, merong heater dito. Yung kahapon, doon tayo sa kabila, wala po tayong heater na? Sobrang lamig na rin kasi. Na? Kaya may bonnet, may balabayl, may dobling jacket. Na? Okay. So merong tumutunog-tunog mga media noises sa mga charter change. No? Bakit kailangan ng changes? No? Totoo rin naman. No? Pag baby ka, nagiging child ka na, hindi ka na kailangang maglampin-lampin o mag-diaper ba? No? Your parents have to change, no? Something because of your physical development. Sa mga sizes and kahit na sa mga designs or colors, andun na. Mga changes. Even in the academe, kailangan ding mga modification, revision ng curriculum. Kung noon man kailangang pag-aaralan yung mga mga ibang halimbawa sa social media, kung ano pa ang nangyayari noon pa, even before the coming of Magellan, the coming of Christianity, the Spaniards dito, hindi na natin kailangan talagang i-detalye ang mga bagay-bagay na yon, although meron pa rin mga essentialities na makuha doon. Pero tutukan na natin din ang mga modernisasyon, ang early past, ang present, ang future. No? Hindi na tayo basta-basta na lamang gagamit din ng mga old equipments, facilities. Biktima na nga rin ako sa paggagamit ng blackboard and chalk, erasers, dahil sa yun na apektado ang mga teachers dyan sa mga chalk dusts. Kaya nagkakaroon ng mga broken voice tulad ko. Rhinitis allergy and so on and so forth. So we have to make a change. Development na Kaya nagkaroon nga rin ng blended learning dahil sa mga pandemic noon. We have to make use and adapt changes also. Ngayon nabulabog din ang senior high school, mga SUCs dahil sa matagal na rin palang naubos yung time period sa transformation ng mga senior high school from grade 11 to grade 12.
wala na pala yung subsidy na ng government para sa senior high school. No? Kaya the SUCs, no, local colleges and universities, no, ng gobyerno, wala na ring budget na naibibigay. Pero noon pa yan, nung changes pa yan, nung transformation pa yan, alam na ng sambayanan, ng academic community, kung hanggang kailan lang may subsidy or perang budget na ibibigay ang gobyerno para matanggap ng mga state colleges, universities, itong mga senior high school. Ngayon nawawala pa na pala, wala ng subsidy itong mga estudyante para sa senior high school, nagkakabulabugan na rin. Kung paano daw lilipat, paano daw makaka-solve or makaka-enroll ang kanilang mga estudyante na libre pa rin, then they have to go back to the public schools. Yun nga lamang, aray-aray na yung mga high school, senior high school, kasi ang mga paralan nila overpopulated na rin. And good kung nakapagpatayo na sila ng mga bagong buildings para sa talagang senior and senior high school nila, dagdag na rooms, dagdag na mga teachers, and so on and so forth. But there has been a transformation period. Now, yan sa academy, sa mga education sector. Now, sa mga politics, medyo talagang brutal dito. Ang tawag nila, bardagulan talaga doon. Kaya, kung paano daw ang mga structuring ng gobyerno, may mga amendments ba, mga charter changes ba, merong nag-ano na 2 terms na rin daw ang presidente. Sa akin naman, 3 terms ang mga senators, mga congressman, governors, mga lower government units, local government units. Pero sa national, 6 years ang president, pero 1 term lang. Pati ang vice president. 6 years ang senators, pero 3 terms sila. So there's something parang imbalance doon sa ganyang makikita natin yan. And then also, sang-ayon ako doon sa tandem ang president at saka vice president. Kasi sila ang namumuno. Kumbaga left and right na mata, left and right na mga ears, na kung saan, kung ano ang naririnig ng isa, they can consult with each other kung tama ba yung naririnig niya. Pero kung opposition ang president at saka vice president, then doon na naman, medyo magkakaroon na naman ng problema, mga arguments, etc. So far, so good na medyo okay pa naman ang president at saka vice president natin sa executive body, pero medyo may mga grudges na sa legislative at saka sa executive. That's very obvious na dun sa Philippines. I'm talking about the Philippine scenario this time. But even talking about the South China Sea, andun talaga rin. Mga agawan talaga doon. Tag-of-war pa rin talaga doon. But going back to our mahal nating bayan, changes. Ano ang dapat i-change sa Constitution? As I see it, talagang Constitution is very, very, very important. Ito rin ang parang vision, mission, goals ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang strategiya natin, of course we are unique, we have our own personality, we have to develop our own, but our vision should truly be, kumbaga, unchanging.
kung healthy ka man o hindi, nakatapos ka man o hindi, your vision is still there, pero you can make your own strategy, kung paano mo makukuha, ma-achieve yung vision mo sa buhay, mga plano mo sa buhay. Kaya meron kang goals and you have the mission. So makatapos ka man ng pag-aaral, trabaho ka naman, ano yung mission mo? Para lang sa sarili mo. Makapagpatayo ka ng company mo, and you become successful. Maybe nakatulong ka sa mga empleyado mo, nabigyan mo sila ng company, pero the income of your company, ano ang mission na paggugugulan mo ng pera mo? Saan mo ilalagay yung pera mo? Hanggang dun sa kabaong mo. So, there should be mission na kung saan sisikap ka man, nagkakaroon ka ng magandang income, but what else? Para sa sarili mo lang? Sa relatives mo lang? Hindi masama. Pero there are many people in your surroundings. And medyo napasmile lang ako doon na sa mga bagong barangay units, na bagong elected barangay officials, meron daw programang pasikatan, pasiklaban sa kalinisan ng bawat barangay. Well, that is beautification, cleanliness, ecological program siguro yun. Pero in terms of economic development, in terms of academic development, dapat meron din. So as a person, ano rin ang dapat nating i-change before and after? Maganda kung nakapagbigay ka talaga ng employment sa mga kasama mo, kaibigan mo, relatives mo, pero what else? Mag-branch out ka. Hanggang sa mga magiging don ka, ang iba naman dodong pa rin. So, let's try to have a kind of motto na hindi lamang live to work tulad ng Japan or ng Philippines, dito rin na sa Japan is live to work dito sa Japan. And then dyan sa Philippines, work to live. So, you have to work, have money, have education in order to survive and have your life. Dito, live, study, and then work. And after work, ano ang vision? Question mark. So, this is a kind of scenario na kung saan makikita natin ang importansya talaga ng vision ng isang tao, ng isang bansa. Ano ang vision ng isang bansa? I agree na kailangan din, may mga changes din sa ating mga patakaran, sa batas natin, sa constitution natin. Dahil ang constitution din natin, kung 1935 pa before the Second World War, of course, nangyari na, kailangang baguhin. 1972, tapos nagkaroon ng martial law. Hindi nagustuhan ng lahat-lahat, karamihan, yung martial law, nagkaroon ng mga EDSA People's Revolution, and then yun, naiba ang leadership, political leadership, and then, on that heat moment na nag-change ang government, ang leadership, gumawa agad-agad ng constitution na hindi talaga natalakay ng mga tao at mga sambayanan ng Constitutional Convention. Con ba yung gumawa nun? Yeah, I think so, kasi wala na yung Senado, wala na yung wala na yung mga parliament noon. Nakudita na sila doon. Kaya, gumawa ng bagong saligang batas sa 1987 na madalian.
Kaya meron ding mga butas-butas na nakita rin doon. Ang mga mambabatas, ang mga tao, ang mga employer, businessman, and even the government leaders, maraming nakikitang butas. Kaya merong dapat baguhin. Like itong sinusulong na federalism. Pinag-studihan ko rin ang federalism. Maganda rin naman. Kasi sa taong nagsusumikap, talagang ikaw magdi-develop ka. Pero kung tamad ka, then paano ang development mo? Magiging dependent ka na lang sa national government. Pero sa federalismo, pag masipag ang iyong local government, then tatayo at magde-develop talaga ang state mo. If we are in the federal government. Sa Democratic Republican state naman, tulad sa present situation ngayon, ang daming mga executive and legislative, na at lalong-lalo na sa Congress lower house, hawak na hawak nila ang mga budgetary provisions and allocations ng bawat departamento, no? At kahit na sa local government units. Now, kapag dikit ka doon sa taga-kongreso, medyo mababahiran ka rin ng magandang budget. Pero kung taga-opposition ka or laylay ka lang doon, no, sa Congress, wakaranay. No? Baka wala ka rin makuha-kuha doon. No? Kaya andun yung politikahan, andun yung mga, hindi na yung paninilbihan sa bayan, kundi paninilbihan sa sarili nilang desire or interest. Kaya ang mga pagbabago ngayon, ang strategiya, isa sana dyan is either constitutional convention or charter change. No? Ano ba yun? Yung mga sa kongreso na lamang. No? And then kung joint convention ba yun na iisa na lang ang boto ng bawat congressman pati ang senator, talo ang senator dahil sa bilang nila, marami ang congressman, kaya pag magkaroon ng mga constitutional changes sa joint committee or branches, well, malaking problema, challenge sa Senado yon. Merong People's Initiative, pero ang nangyayari rin ngayon, hindi na nanggagaling sa taong bayan talaga. May sumusulsul na ng mga representatives kung ano ang dapat babaguhin at kung sino lang ang pwedeng magbago. At lumalakad-lakad na ang mga politicians, ang mga papeles at ang mga bayaran, ang pera. So, narinig ko kahapon at nakita ko rin yung mga niladlad ng isang congressman galing sa taga Bicol, and andun yung forma at saka yung isa pang letter na kailangang pirmahan at makakuha ng 12%, 3% sa distrito nila, and then yung forma parang resibo na receive this amount of blah 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 blah. Pinakita rin doon sa ibang newscast. And even Senator Aimee, ito, hindi lang ito name dropping, kundi talagang government leaders din naman. The veteran Congressman Lagman, although hindi siya nag-name drop talaga kung saan galing yung mga information niya, pero he himself showed it, taga-kongreso siya, he showed na meron talagang forma, meron talagang bayaran, at kahit na sa ibang lugar, even si Congressman Pulong, na sa Davao din mismo marami ng ganoon na So,
talagang kumakalat-kalat na itong mga pamumulitika, na congressman initiative ang nangyayari at hindi people's initiative, which is not in the Constitution of the Philippines. So changes. No? As an individual, yes, physiologically, merong changes. No? The only thing that will not change is the word change. Now, kahit ang mga belief mo, ang faith mo, na mananatili man ang faith mo, pero posible ring na centrality ng faith mo ay doon sa isang o ibang leader. Ang mga Jewish people, they tried to change their faith. Some of them, half or most of them, andun na sa Christianity. Others still believe on their Jewish faith. Ang iba naman sa Oriental, andun pa rin sila sa Buddhism, kahit sinalubong na sila ng mga Christian evangelists, mga priests and missionaries, they still keep their faith because it's all their rights. No? Now, maraming mga changes sa social mga NGOs, maraming nagkukonsulta sa akin kung paano daw ang mga how to make changes of their organization. Ang tanong ko, mag-change, you mean to say mag-reorganize kayo? Oo nga daw. Sabi ko, what's the reason for your reorganization? No? So, meron daw silang nakita na hindi magandang strategy, hindi welcome sa kanila yung mga tinuturo or mga tinatalakay or programa ng kanilang organization with their leaders. Kaya sabi ko, mag-evaluate kayo ng formal na evaluation, and based on those facts, then saka kayo mag-decide kung talagang kailangan ng reorganization. And then, excuse me, kasi from the very beginning, meron na kayong vision, mission, goals. You make the plan, you organize, sino ang mamumuno, sino ang sa planning, sali ng organization, then you go with the budgeting, you go to the implementation. Pero pagdating sa implementation at hindi nyo nakuha pa rin yung plans ninyo, there's something wrong talaga sa organizational structure nyo. Kaya you make an evaluation. Kung sa implementation, wala talagang nangyari, bagsak sa evaluation, then you can make a move kung talagang kailangan back to zero kayo. Meaning, you have to take a look again sa vision, sa mission and goals ninyo, kung paano talaga matatalakay o maaabot yung visions ninyo. Unless kung babaguhin nyo yung vision ninyo. No? So if you change your vision, then ibang organisasyon na yon. No? Ibang institution na yung gagawin ninyo. Kasi ibang vision niya eh. But if you stay sa original vision ninyo, back to zero, make the plans well and good, kan andun sa plans ang organizational structure, ang human resources, material resources, ang mga lahat na bagay. And then kung sa tao ang kailangan yung ganon, ayun, reorganize. Reorganize. And make sure na align kayo sa vision, mission, and goals. So, yun ang isang nangyayari, hindi lamang sa mga private or small groups, pero dito rin sa ating bansa, sa national level. Gusto nilang sila ang mamumuno, magbiging presidente next time,
pero alam nila na mahirap ka maging presidente, kaya gusto nilang may baguhin. Although nakita natin din sa vision mission naman ng Philippines, andun na tayo, may preamble tayo, may constitution. Kaya lang, kung meron man kailangang baguhin sa constitution, evaluate it, and not only a group of people will evaluate. There are so many people in the land, more than 110, more or less 110 million. Tapos, ang mag-uusap-usap lang diyan ay 350, more or less 350 people, no? Kung Constitutional Assembly, pero kung Congressional Assembly, kung constitutional charter change talaga, then the entire people can really give their ideas, their concepts, their beliefs kung ano talagang dapat baguhin sa Constitution. Magkaroon naman ng approval yan sa referendum, sa plebiscite, etc., etc. That's on the democratic country. Maraming mga social noises, ideas, concepts na hindi naman bumabatikos, pero I try to listen on this, at nakukuha ko rin ang magandang ideas nila. Kaya medyo tiningnan ko rin lang, hindi lamang sa mga ganong talakayan, kundi sa individual, sa family, sa society natin. Lalong-lalo na sa family level natin, daming kailangan talagang changes. Kulang na yung budget ng parents nyo dahil sa yun lang ang sweldo, hindi tumaas ang sweldo, nagkasakit pa, tapos naubos na yung sabbatical leave niya, hindi na siya basta-basta makakabalik-balik, wala na siyang trabaho, yung mga anak niya malaki na, nag-aral, nakapagtrabaho, nag-asawa. So, there are changes. Kung na sigurado mo na maganda ang pagpapalaki mo sa family mo, then there will be a much better progress kung talagang nagtutulungan kayo. Kagabi, medyo na-touch lang ako. Birthday ng asawa ko, pero dumating yung panganay ko at saka yung asawa niya. They brought a cake and a bouquet of flowers doon para sa mother nila. And they greeted their mother, my wife, and hindi na sila nagtagal din kasi wala rin naman wala kaming pansit. This is Japan and they do not really celebrate birthdays. Ang alam ng anak ko, birthday ng mama niya, and he tried to came here with his wife last night, and ganun simpleng regalo and flowers. Nagtaka yung asawa ko bakit daw ganun ang nangyari. Sabi ko, pasalamat ka at naalala ka ng mga anak mo. You say thank you to them, but do not be surprised, because that's love from them to you. That's how we tried to raise them up. Kaya be happy na somebody greeted you, offered something to you. That's their prerogative na gumastos man sila ng konti para sa'yo, and be happy. Nasanay lang kasi sila sa kultura dito sa Japan talaga na kapag birthday, wala talagang selebrasyon. Unlike dun sa mga cultures nila na yung Seijin no Hi, sa the day of the coming of the new age, yung mga 20 years old and above, meron talaga silang traditional ceremony
na kung saan nagiging independent na. Yung mga anak nila na 20 years old and above, wala na sa kapakanan ng magulang nila. Meaning, independent na sila and they can decide by their own selves. They can live by their own selves. They have to work, they have to have their family, they have to finance their family, and so on and so forth. If they like to come back home or stay still together with their parents, they are still accepted. But if they want to go to another place and have their own job, they can have their own apartment or properties. It's their right. No? And ganun din sa gobyerno, no? They have to collect taxes from them, no? Aside na sa different na, separate na sa mga taxes from their parents. Well, it may be the strategy or the law of the government here in Japan. That's it. No? Leadership, yeah. Talagang sa organization, sa state, maraming kailangan ding mga leadership. Kaya, kung namatay na nga ba yung leader, kailangan mapapalitan. Kung may vice naman, andun, siyang OIC, pero kung naman, talagang may re-election, OIC lang yung vice or ang vice na tatapat bilang tagapamuno temporarily being a vice president, pero there has to be another election kung sino talaga ang gusto ng taong talagang magiging pinuno nila. Kung okay sa kanila yung vice president, then siyang ibubuto nila. These are changes. Mamamatay man ang isa sa mga parents nila, magiging single parent, and he or she has to do everything. Kung gusto bang tulungan ng mga anak, yung isang naiwang parent nila, father or mother, then, right and good. And yan ay dahilan sa mangyayari kung how the parents educate their children. Matulungin ba, mapagmahal ba, or what. Pero kung pasaway ba, bahala na si Batman. These are changes. Now, mamatay man ang Santo Papa, ayan, may election din. Mga Dean of the Cardinals andun, mag-i-election. Pero maraming mga dyan. Maraming mga talagang noises dyan. Kung talagang, yun ba talaga ang gusto nila, so merong mga oppositions, merong mga pro, merong mga cons, merong mga before and after. Merong effects because of the cause. Philosophy lang ito, pero nakikita talaga natin ito sa buhay natin, sariling buhay natin, sariling bahay or pamilya, sa ating sariling bansa, at kahit na sa buong sanlibutan. Changes. Okay, I hope na kuha ninyo ang talakayan nating araw na ito. At marami pong salamat sa mga nakikinig. Ito'y isang educational forum ba? Wala tayong question and answer. You can send your questions also below sa mga comments natin. Kung may question po tayo at kung meron po kayong gustong topic na i-discuss po natin. So again, ito si Sir Cotaylo sa ating sunset moments. Moments, aging moments, moments dahilan sa nagtatakip silim na rin ang buhay natin. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Sunset Moments ni Sir Cotaylo. Bye-bye.